Mahirap para sa mga bata na iproseso ang kanilang emosyon. Kaya naman madalas nauuwi ito sa pag-iyak at pagwawala. Yan ang struggle noon pa ng working mom na si Shara. Pero unti-unti niya raw natutunan na pakalmahin ang kanyang anak. When they're having tantrums, it means na meron silang big emotions na hindi kayang i-handle ng mga small, ng mga tiny and developing brains pa nila. Maraming dahilan kaya nagtatantrums ang isang bata. Kabilang na dyan ay kapag may nararamdaman sila pero hindi alam kung paano sabihin. Kung sila ay pagod, gutom, may mga nararamdaman, growth spurt. Yan, isa yan minsan. So I usually notice it sa anak ko kapag naglalaro siya at hindi niya makuha yung gusto niya. She gets frustrated or hindi naman kaya may gusto siyang laruan na ginagamit ng ibang bata. Madalas din tayong makakita ng mga batang umiiyak o nagwawala sa matataong lugar, lalo na kapag hindi nakukuha ang gusto nila. Parang kinakabahan ako. Kasi yung mga mata ng ibang tao tumitingin sa akin, hala, baka ginajudge nila ang pagiging nanay ko, baka sinasabi nila, hindi ko ma-handle yung anak ko. Pero doon ako nape-pressure eh. Ngayon parang masisigawan ko yung anak ko, masasabihan ko ng mga bagay na, uy, iwanan kita dyan. Sige ka, ayan, kapag di ka tumahan. O hindi kaya, ayan yung guard, bigay kita sa guard. Bilang mga magulang, mahalaga raw na kalmado tayo kapag mayroong big emotions ang ating mga anak. We have to be conscious sa kung anong lalabas sa bibig natin, kung anong kilos natin kasi lahat po ng yan ay malaking impact sa ating mga anak. We believe na mas okay yung positive reinforcement. Positive reinforcement meaning, halimbawa, ayaw niyang kumain. Imbis na sabihin ko, pag hindi ka kumain, hindi ka maglalaro. Hindi ganun po. Ang ginagawa ko, yung positive message. Anak, kumain ka na para after nyan maglalaro ka na. May mga paraan si Mami Shara para mabawasan ang pagtatantrums ng kanyang anak. Nagbibigay na ako ng heads up. Nagbibigay na ako ng warning for the transition. Halimbawa, anak, maya-maya, aalis si mama kasi I need to work. So, pag pupunta rin kami sa mall, sabihin ko, anak, hindi tayo bibili ng toy for today, ha? Pwede tayong tumingin, we can touch the toys, we can appreciate the toys, but we will not buy. May payo si Mami Shara sa mga first-time mommies at daddies. Sinasabi ko talaga sa ibang tao na, ay hindi po, normal po kasi yan. Parte lang talaga ng childhood development niya, hindi niya ma-control yung emotions niya. Malaking bagay yon para sa mga anak natin na makita nila na mag-stand up tayo para sa kanila. Hindi naman natin, kumbaga talaga, hindi naman talaga tayo magiging rude doon sa ibang tao. But for me, it's important na makita ng mga anak natin na we are there to, defend them na, okay, at least alam ng anak natin na, okay, normal pala talaga to. Huwag po tayo magpa-pressure. Mga kapwa ko parents, wag tayo maging pressured sa sasabihin ng ibang tao. It takes time. Hindi naman yan in a snap, mawawala agad ang tantrums, diba? We are there to handle them, to guide them sa emosyon hanggang sa matutunan po nilang i-handle yung emosyon nila. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.